Maligayang pagdating sa ating masusing lente ng pandaigdigang geopolitics. Sa loob ng 4 na dekada, may isang sentrong puwersa na umikot sa puso ng pandaigdigang ekonomiya, isang tila hindi natitinag na aksis na humila sa produksyon, kalakalan, pamumuhunan, at maging sa mga pangarap ng buong daigdig. Ang kahanga-hanga at halos imposibleng mapigilang pag-angat ng China. Mula sa abo ng kahirapan at kaguluhang iniwan ng nakaraang panahon, unti-unting tumindig ang bansang ito bilang pinakamalaking pabrika ng mundo. Isang higanteng industrial na lumulunok ng napakalaking bahagi ng bakal, semento, tanso, enerhiya at hilaw na materyales ng planeta. Nang dumating ang malubhang krisis pinansyal noong 2008 at tila yayanig sa pinakaubod ang buong sistemang pandaigdig, ang napakalaking stimulus ng Beijing ang nagsilbing pansamantalang salbabida ng internasyonal na ekonomiya. Sa panahong iyon, ang China ay hindi lamang isang bansang may napakaraming tao. Ito ang makina ng paglago na tila walang katapat. Isang bansang sa loob ng maraming taon ay nag-ambag ng napakalaking bahagi ng kabuuang paglago ng pandaigdigang GDP. Ngunit ang ginintuang panahong iyon ay hindi walang hanggan. Ang dating makapangyarihang makina ay nagsisimula ng kalawangin. Ang dati malalakas na gear ng paglago ay unti-unting humihina at ang tunog ng babala ay naririnig na sa mga pamilihang pinansyal, sa mga pabrika, sa mga lungsod at sa mga tahanan ng milyon-milyong mamamayan. Ang tanong ngayon ay hindi na kung bahagya lamang bang bumabagal ang China. Ang tanong ay kung tayo ba ay nasasaksihan na ang isang malalim na structural na pagkaputol, isang makasaysayang pagliko na maaaring magmarka sa pagtatapos ng panahong tinawag ng marami bilang siglo ng China. Upang maunawaan kung bakit biglang nawalan ng sigla ang napakalaking ekonomiyang ito, kailangan nating balikan ang pundasyong nagbuo sa tinatawag na Chinese Economic Miracle. Noong 1978, sa ilalim ng estratehikong pananaw ni Deng Xiaoping, inilunsad ng China ang malawakang reforma at pagbubukas sa mundo. Ang kombinasyon ay halos perpekto para sa panahong iyon. Isang dambuhalang lakas pagawa na mura, masinop at disiplinado, isang estado na handang magplano sa mahabang panahon, at isang kanlurang handang magdala ng kapital, teknolohiya at access sa pandaigdigang merkado. Mula rito, isinilang ang 3 haligi ng mabilis na paglago ng China, sumisiglang export, agresibong paggastos sa infrastruktura na pinangunahan ng Estado, at walang tigil na pagpapalawak ng real estate. Sa loob ng maraming dekada, parang mahika ang formula. Daang milyong mamamayan ang naiahon mula sa matinding kahirapan. Nagsulputan ang mga modernong megacity. Lumawak ang mga expressway, paliparan, daungan at libu-libong kilometro ng high-speed rail. Ang antas ng pamumuhunan ng China bilang bahagi ng GDP ay umabot sa mga antas na halos hindi pa nakita sa kasaysayan ng modernong ekonomiya. Sa unang tingin, ito ang modelo ng tagumpay na gustong tularanan ng lahat. Ngunit kahit gaano kalaki ang isang himala, hindi nito matatakasan ang batas ng diminishing returns. Ang unang tulay na nagdurugtong sa 2 sentro ng kalakalan ay maaring lumikha ng napakalaking halaga. Ang ika-10 ay maari pa ring maging kapaki-pakinabang. Ngunit kapag umabot ka na sa 100 proyekto sa mga lugar, nakaunti ang dumaraan, kakaunti ang demand at limitado ang produktibong gamit, hindi ka na lumilikha ng bagong yaman, lumilikha ka ng utang. Ito ang dahan-dahang pumasok sa ubod ng sistema ng China. Sa halip na lumipat ng mas maaga sa modelong nakasandal sa mas matatag na domestic consumption, patuloy na itinulak ng Estado ang murang kredito upang mapanatili ang magagandang numero ng GDP. Ang resulta ay isang ekonomiyang mukhang malakas sa ibabaw ngunit unti-unting pinupuno ng nakatagong kahinaan sa ilalim. Habang tumatagal, mas maraming proyekto ang hindi na nakapaglilikha ng tunay na balik. Mas lumaki ang dependency sa utang. At ang dating kapana-panabik na modelo ng pag-unlad ay unti-unting nagiging bitag. Ang pinakamalaking delayed action bomb sa ekonomiya ng China ay ang real estate sector. Sa loob ng maraming taon,
Ang pabahay ay hindi lamang simpleng lugar para tumira ang mga tao. Sa isipan ng napakaraming pamilyang Tsino, ito ang pinakaligtas na investment, ang simbolo ng katatagan, katayuan at pag-asenso. Dahil limitado ang ibang mapagkakatiwalaang paraan para mapalago ang yaman, naging halos relihiyon ang pagbili ng bahay. Ang mga developer naman ay sinamantala ang pananampalatayang ito. Ang malalaking kumpanya gaya ng Evergrande at Country Garden ay nanghiram ng bilyon-bilyong dolyar, nagbenta ng mga apartment na nasa plano pa lamang at ginamit ang perang iyon para kumuha pa ng mas maraming lupa at magpasimula pa ng mas maraming proyekto. Ito ay isang mapanganib na sistemang gumagana lamang hanggat tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bahay at patuloy ang daloy ng murang kredito. Nang higpitan ng Beijing ang sektor sa pamamagitan ng tinatawag na Three Red Lines Policy upang hadlangan ang sobrang leverage, tumigil ang musika. At nang tumigil ang musika, bumagsak ang buong sayaw. Ang pagguho ng Evergrande ay hindi simpleng pagkabangkarote ng isang kumpanya. Isa itong lindol na umalog sa buong pundasyon ng middle-class wealth sa China. Milyon-milyong mamamayan ang patuloy na nagbabayad ng mortgage para sa mga apartment na maaaring hindi kailanman matapos. Sa iba't ibang rehiyon, tumindig ang mga ghost city. Mga hilera ng matataas na condominium na walang ilaw, walang buhay, at walang katiyakang magkakaroon pa ng saysay. Ang epekto nito ay hindi lamang pagkawala ng trilyon-trilyong dolyar sa papel. Mas malalim pa roon ang tinamaan, tiwala. At sa ekonomiya, kapag ang tiwala ang bumagsak, hindi yan madaling palitan ng simpleng utos mula sa taas. Ang middle class na matagal na umasa sa real estate bilang pangunahing imbakan ng kanilang pinaghirapang yaman ay biglang nakaharap sa posibilidad na hindi garantisado ang kinabukasan. Ang dating kumpiyansa sa paggastos, pamumuhunan at pagpaplano ng pamilya ay napalitan ng pangamba at pag-iingat. Ngunit ang real estate crisis ay isang bahagi lamang ng mas malaking iceberg. Sa ilalim ng kumikislap na mga skyline at makikinis na istasyon ng tren ay nakatago ang isa pang dambuhalang problema, ang utang ng mga lokal na pamahalaan, lalo na yaong dumaan sa tinatawag na Local Government Financing Vehicles o LGFVs. Sa istrukturang piskal ng China, malaking bahagi ng responsibilidad sa paggastos ang pasa ng mga lokal na gobyerno mula sa edukasyon at kalusugan hanggang sa infrastruktura, ngunit hindi katumbas nito ang bahaging natatanggap nila sa pambansang kita. Upang punan ang kakulangan, lumikha sila ng napakaraming financing vehicles na humiram ng humiram, madalas gamit ang lupa bilang collateral. Ang perang ito ay ibinuhos sa mga proyektong madalas ay kahanga-hanga sa litrato, ngunit kulang sa tunay na kakayahang kumita. Habang mainit ang real estate market, may buhay ang modelong ito dahil malaki ang kinikita mula sa bentahan ng land use rights. Ngunit nang manlamig ang pabahay, natuyo rin ang pinanggagalingan ng cash. Biglang naharap ang mga lokal na pamahalaan sa napakalaking obligasyong walang malinaw na paraan para bayaran. Dito naging mabigat ang problema. Hindi lamang ito usapin ng accounting. Kapag ang mga probinsya at syudad ay nalulunod sa utang, humihina ang kanilang kakayahang magpanatili ng batayang serbisyo publiko. Lumilitaw ang mga kwento ng mga lugar na hirap magpasahod sa mga guro, mga health worker at iba pang empleyado ng pamahalaan. Ang mas masakit, ang sistemang dapat sanay maglaan ng kapital sa mga bagong industriya at produktibong negosyo ay nasasakal ng mga lumang utang at hindi mabisang proyekto. Ang dugo ng kredito na kailangan para buhayin ang bagong yugto ng paglago ay hindi makadaloy ng maayos dahil barado ang mga ugat ng sistema. Sa ganitong kalagayan, kahit magbaba ka pa ng interest rate, hindi automatikong babalik ang gana ng mga pribadong negosyo na umutang at mamuhunan. Ang problema ay hindi lamang presyo ng pera. Ang problema ay ang tiwala na mawawala ang kita sa hinaharap. Kasabay ng krisis sa utang ay ang isa pang puwersang mas tahimik ngunit mas malupit sa pangmatagalan, ang demographic winter. Sa loob ng mahabang panahon, ang China ay nakinabang sa tinatawag na demographic dividend, disang napakalaking populasyong nasa edad trabaho, handang pumasok sa mga pabrika, handang lumipat sa syudad, handang bumuo ng industrial na himala.
Ngunit ang dividend na ito ay hindi permanente. Ang mahigpit na one-child policy na umiral ng napakatagal ay nag-iwan ng sugat sa estruktura ng populasyon. Ang bilang ng mga manggagawang nasa pangunahing edad produktibo ay umabot na sa rurok at unti-unti nang bumababa. Samantala, bumabagsak ang birth rate kahit inalis na ang dating restriksyon. Maraming kabataang Tsino ang nag-aalangan sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak dahil sa sobrang mahal ng pabahay, edukasyon at cost of living. Ang resulta ay isang mapanganib na nababaligtad na population pyramid. Mas kaunting batang papasok sa labor force at mas maraming matatandang kailangang suportahan. Sa mga darating na taon, ang hamon na ito ay hindi lamang numerikal kundi sibilisasyonal. Kapag tumatanda ang populasyon, tumataas ang pressure sa healthcare, pension system at social services. Kapag kumukonti ang kabataang manggagawa, tumataas ang labor costs at humihina ang dating competitive edge ng low-cost manufacturing. Kapag mas maraming pamilya ang nagiging maingat sa paggastos dahil iniisip nila ang pagtanda, sakit at seguridad, mas mahirap itulak ang ekonomiya patungo sa consumption-led growth. Ito ang isa sa pinakamabibigat na dahilan kung bakit mahirap para sa China na basta na lamang ulitin ang mga estratehiyang gumana noon. Hindi kayang lutasin ng stimulus package ang isang lipunang mabilis na tumatanda. Hindi kayang baguhin ng simpleng propaganda ang desisyon ng kabataang hindi na naniniwalang kayang ibigay ng sistema ang klaseng kinabukasang ipinangako sa naunang henerasyon. At dito pumapasok ang mas malalim pang krisis. Ang krisis ng pananampalataya ng kabataan sa loob ng mahabang panahon. Ang implicit social contract sa China ay simple ngunit malakas. Tanggapin ang limitadong political freedom kapalit ng patuloy na pag-angat ng kabuhayan. Para sa maraming pamilya, tanggap ang matinding kompetisyon, mahabang oras ng trabaho at istriktong disiplina dahil malinaw ang gantimpala. Ang bawat taon ay dapat mas maganda kaysa sa nakaraan. Ang bawat henerasyon ay dapat mas maunlad kaysa sa huli. Ngunit ngayon, ang kontratang iyon ay umuuga. Tumaas ng husto ang youth unemployment. Maraming bagong graduate ang nahihirapang makahanap ng disenteng trabaho. Ang ilang sektor na dating sagana sa oportunidad ay humina, nagsara o nagbawas ng tao. Sa harap ng ganitong realidad, sumibol ang mga social mood na tulad ng lying flat at let it rot, mga pahiwatig ng tahimik na pag-atras mula sa dati brutal na karerang pang-ekonomiya. Mahalaga ang puntong ito dahil ang modernong ekonomiya ay hindi lamang pinapatakbo ng pera at pabrika. Pinapatakbo rin ito ng kolektibong psikolohiya. Kapag ang kabataan ng segmentong dapat sanang pinakaambisyoso, pinakamabilis gumastos, pinakahanda sa pagbabagoy nagsimulang mawalan ng gana sa pag-aari, pagbuo ng pamilya at paglahok sa masiglang consumer economy, nawawala ang isang mahalagang makina ng domestic demand. Ang isang lipunang tumatanda na nga ay lalo pang humihina kapag ang mga kabataan nito ay hindi naniniwalang sulit makipaghabulan sa sistemang dati itinuturing na landas patungo sa gitnang uri. Ang hindi nakikitang presyo nito ay hindi lamang mas mababang retail sales. Ito ay pagbagsak ng optimism, pagbaba ng risk-taking at paghina ng entrepreneurial energy. Mas lumala pa ang sitwasyon dahil sa mga sugat na nilikha mismo ng direksyon ng patakaran ng Estado. Noong huling bahagi ng 2020 at mga sumunod na taon, naglunsad ang Beijing ng malawakang crackdown laban sa pribadong sektor, lalo na sa mga higanteng tech na minsang naging simbolo ng makabagong China. Sa ilalim ng mga panawagang gaya ng common prosperity at pag-iwas sa systemic risk, sinampahan ng mabibigat na regulasyon at multang bilyon-bilyon ang mga kumpanyang tulad ng Alibaba, Tencent, Meituan at Didi. Ang biglaang pagkansela sa inaabangang IPO ng Ant Group ay nagpadala ng mensaheng malamig at malinaw sa buong business community. Walang negosyanteng dapat maging sobrang makapangyarihan, sobrang visible, o lampas sa abot ng kontrol ng Estado. Ang pagbagsak ng private tutoring industry sa halos isang iglap ay lalo pang nagpatibay sa takot na ito. Ang epekto ay lagpas pa sa pagkalugi sa stock market. Oo, nabura ang trilyon-trilyong dolyar sa market capitalization, ngunit ang mas mapanganib
ay ang pagkaputol ng kumpiyansa. Ang venture capital ay naging mas maingat. Ang mga entrepreneur ay nagdalawang isip sa pagpapalawak. Ang mga pribadong kumpanya na dapat sanay mag-innovate ay piniling manahimik at mag-ipon ng cash. Sa maikling salita, ang mga insentibong nagtutulak sa malikhaing enerhiya ng isang lipunan ay tinamaan. At kahit pa sinubukan ng gobyerno kalaunan na lumambot ang tono at sabihing suportado nito ang pribadong sektor, may isang simpleng katotohanan sa mundo ng negosyo. Ang tiwalang basag ay hindi basta-bastang nadidikit. Ang mga negosyante at mamumuhunan ay hindi lamang nakikinig sa mga pahayag, tinitingnan nila ang pattern. At ang pattern ang nagdidikta kung sila ba'y lalakas ang loob o magtatago. Sa labas naman ng loobang ekonomiya, unti-unti ring nababawasan ang dating monopolistikong papel ng China bilang factory of the world. Ang pandemya ng COVID-19 at ang mahigpit at minsang hindi mahulaan na zero-COVID lockdowns ay naglantad sa kahinaan ng sobrang pagdepende ng mundo sa iisang production hub. Mula rito, pinabilis ng mga multinational ang tinatawag na China Plus One strategy. Ang ibig sabihin nito ay hindi agarang pag-alis sa China, kundi planadong diversification upang mabawasan ang panganib. Ang ilan sa mga linya ng produksyon ay inilipat o pinalawak sa Vietnam, India, Indonesia, Mexico at maging sa Pilipinas sa ilang sektor. Hindi madaling palitan ng China dahil napakalawak at napaka-advanced ng supply chain ecosystem nito. Ngunit ang direksyon ay malinaw, mas maraming kumpanya ang gustong may alternatibo. At sa ekonomiya ng hinaharap, kahit bahagyang paglipat ng produksyon sa ibang bansa ay may malaking epekto sa daloy ng kapital, teknolohiya at trabaho. Ang paghina ng foreign direct investment sa China ay isang seryosong senyales. Ang FDI ay hindi lamang pera. Kasama nito ang managerial know-how, integration sa pandaigdigang network, access sa merkado, at pagsasanay sa manggagawa. Kapag lumalamig ang loob ng mga dayuhang kumpanya, ang nawawala ay hindi lamang dolyar kundi momentum. Sa isang ekonomiya, at hindi ito dulot lamang ng gastos sa paggawa. May halong geopolitics, strategic distrust, at pangambang pangmatagalan. Lalong naging mabigat ang usapin dahil sa tumitinding technology war sa pagitan ng China at Estados Unidos, kasama ang ilang kaalyado nito. Ang labanan ay hindi na lang sa tariffs o trade balance. Ang tunay na laban ay nasa semiconductors, advanced chips, AI hardware, at high-end manufacturing equipment. Sa simpleng salita, pinupuntirya ng Washington at ng mga kasangga nito ang pinakasensitibong ugat ng modernong industrial na kapangyarihan. Ang access ng China sa pinaka-advanced na chip at sa cutting-edge lithography machines ay nilimitahan. Ito ay hindi simpleng commercial dispute. Isa itong estratehikong pagtatangkang pabagalin ang pag-akyat ng China sa pinakamataas na antas ng value chain. Kung hindi makuha ng Beijing ang pinakakritikal na teknolohiya sa paggawa ng mga susunod na henerasyon ng AI, automation at defense systems, mas mahirap para rito na lampasan ang middle-income trap at maging tunay na tech superpower sa paraang nais nito. Siyempre, hindi nangangahulugang mahina ang kakayahan ng China na tumugon. Naglalagak ito ng napakalaking pondo para sa self-reliance sa core technology. May malawak itong industrial base, maraming mahusay na siyentipiko at inhinyero, at napakalaking domestic market na maaaring magsilbing testing ground. Ngunit ang muling pagbuo ng buong advanced semiconductor ecosystem mula sa ibaba ay hindi simpleng engineering challenge lamang. Ito ay network challenge, talent challenge, time challenge, at institutional challenge. Kinailangan ng dekada para maitayo ang kasalukuyang pandaigdigang semiconductor system. Hindi ito basta-bastang mapapalitan sa loob ng ilang taon sa pamamagitan lamang ng political will. Kaya habang lumalakas ang retorika ng self-sufficiency, patuloy pa ring mabigat ang teknolohikal na presyong binabayaran ng China sa paglalim ng strategic decoupling. Sa gitna ng mahinang domestic demand at tumitinding hadlang mula sa kanluran, sinubukan ng Beijing na humanap ng bagong ruta ng paglago sa pamamagitan ng agresibong pagpapalakas sa industrial capacity, lalo na sa mga sektor gaya ng electric vehicles, lithium batteries, at solar panels. Sa isang banda, makikita rito ang husay ng state-directed industrial policy ng China
Napakalaki ng kaya nitong gawin pagdating sa scale, bilis at koordinasyon. Ngunit sa kabilang banda may bagong problema, overcapacity. Kapag ang isang ekonomiya ay gumagawa ng mas marami kaysa kayang ubusin ng sarili nitong merkado at mas marami kaysa handang tanggapin ng daigdig ng walang proteksyonismo, nagbubunga ito ng tensiyon. Ang murang produktong sino ay maaaring magustuhan ng mga consumer, ngunit ikinababahala naman ito na mga bansang ayaw mamatay ang kanilang sariling industriya. Kaya hindi nakapagtatakang nagpatupad ang European Union ng mga anti-subsidy measures laban sa EVs mula China, habang pinanatili at pinalawak naman ng Estados Unidos ang mahihigpit na taripa at restriksyon. Mahalaga itong unawain dahil ipinapakita nito na hindi na sapat ang lumang sagot ng China sa paghina ng loobang demand. Gumawa pa ng gumawa at i-export ang sobra sa isang daigdig na mas proteksyonista. Mas politisado ang kalakalan at mas balisa sa strategic dependence. Ang pag-export ng labis na kapasidad ay hindi na simpleng mekanismo ng pag-ahon. Maaari itong maging sanhi ng panibagong backlash. Sa halip na magsilbing bagong makina ng pandaigdigang pagtanggap, maaari itong mag-udyok ng sama-samang depensa mula sa iba't ibang estado. Sa madaling salita, may limitasyon na rin ang bisa ng export-led rescue strategy. Ang lahat ng mga problemang ito utang. Real estate collapse, demographic decline, youth pessimism, policy uncertainty, decoupling, at overcapacity ay nagtatagpo sa isa sa pinakakinatatakutang multo sa macroeconomics, deflation. Habang maraming bahagi ng mundo ang dumaan sa mataas na inflation matapos ang pandemya, ang China naman ay nahaharap sa kabaligtaran, patuloy na paghina ng presyo at demand. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na mabuting balita ang murang presyo. Pero sa mas malalim na antas, mapanganib ang deflation dahil hinihikayat nito ang mga tao na ipagpaliban ang paggastos. Kung naniniwala kang mas bababa pa ang presyo ng kotse, bahay o appliances bukas, bakit ka bibili ngayon? Kapag ipinagpaliban ng milyon-milyong consumer ang paggastos, hihina ang kita ng mga kumpanya. Kapag humina ang kita ng mga kumpanya, babawasan nila ang empleyado, sweldo at pamumuhunan. Kapag humina ang kita ng mga tao, lalo silang titipid. Doon umiikot ang nakalalasong spiral. Mas masama pa ito sa isang bansang may napakalaking utang. Sa panahon ng deflation, tumataas ang tunay na bigat ng utang dahil ang perang pambayad ay mas mahal sa tunay na halaga habang humihina ang kita at asset prices. Ang mga kumpanyang baon na sa utang ay lalong nahihirapan. Ang mga lokal na pamahalaang umaasa sa lupa at paglago ay lalo pang nasisikipan. Ang mga bangkong may exposure sa mahihinang borrower ay nagiging mas maingat, lalo pang pinapahina ang credit creation. Ang ganitong eksena ay nagpapaalala sa matagal na stagnation ng Japan pagkatapos pumutok ang asset bubble noong dekada 90. At ito ang bangungot na gustong iwasan ng Beijing. Ang posibilidad na ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya ng mundo ay hindi guguho ng biglaan, kundi lulubog sa mabagal, matagal at masakit na panahon ng pagkawala ng sigla. Hindi rin nakakulong sa loob ng China ang epekto nito. Ang pagbagal ng China ay may alon na umaabot sa buong Asia-Pacific, lalo na sa Timog Silangang Asya. Sa loob ng maraming taon, ang ASEAN ay nakinabang ng malaki sa pakikipagkalakalan sa higanteng kapitbahay sa Hilaga. Ang China ang malaking merkado para sa maraming hilaw na materyales, intermediate goods, agricultural products, at maging turismo. Kapag humina ang demand ng China, agad itong mararamdaman sa export ng mga bansang malapit dito. Kapag bumaba ang bilang ng turistang Chino, apektado ang mga hotel, restaurant, airlines at retail sectors ng rehiyon. Ngunit hindi rin puro dilim ang larawang ito. Sa parehong panahon na humihina ang ilang aspeto ng demand mula China, dumarami naman ang oportunidad para sa mga bansang makikinabang sa diversifying supply chains. Dito pumapasok ang kahalagahan ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Thailand at iba pang ekonomiyang may potensyal na maging alternatibong production bases. Para sa Pilipinas, ang pagbabagong ito ay parehong babala at pagkakataon babala. Dahil kapag mahina ang China, maaaring maapektuhan ang kalakalan
tourism recovery at ilang bahagi ng commodity demand sa rehiyon. Pagkakataon, dahil kung ang mga kumpanya sa buong mundo ay naghahanap ng mga bagong puok para sa manufacturing, electronics assembly, digital services, logistics at strategic diversification, pwedeng makinabang ang mga bansang handang ayusin ang infrastruktura, regulasyon, enerhiya at human capital. Ang sentro ng paglago sa Asia ay maaaring hindi na kasing konsentrado tulad ng dati. Maaaring mas kumalat ito sa mas maraming bansa. Ang dating unipolar na bigat ng China sa ekonomiya ng rehiyon ay maaaring mapalitan ng mas multipolar na kaayusan. Makikita rin ang epekto ng problemang ito sa pagbabago ng lawak at ambisyon ng Belt and Road Initiative. Noong kasagsagan ng tiwala sa sarili ng Beijing, ang BRI ay ipinakita bilang isang napakalaking proyektong may kakayahang mag-ugnay ng mga daungan, riles, kalsada, planta at industrial corridors sa iba't ibang kontinente. Hindi lamang ito usapin ng negosyo. Isa itong instrumento ng impluensiyang geopolitikal. Ngunit nang humina ang loob ang ekonomiya ng China at lumobo ang mga suliranin sa utang, hindi na ganoon kadaling magbuhos ng malaking kapital sa mga proyektong panlabas. Marami ring recipient countries ang nahirapang magbayad at sumiklab ang kritisismo sa tinatawag na debt trap diplomacy. Ang resulta ay mas maingat, mas maliit at mas komersyal na bersyon ng dati dambuhalang ambisyon. Sa antas ng geopolitics, mahalaga ito dahil ipinapakitang ang soft power at strategic expansion ng isang bansa ay nakasandal pa rin sa tibay ng loobang ekonomiya. Kapag kumikirot ang pundasyon sa bahay, humihina rin ang kakayahang magpasikat sa labas. Sa harap ng lahat ng ito, malinaw na hindi naman nakaupo lang ang Beijing. Nagbaba ito ng mga interest rate, nagluwag ng reserve requirements, naglabas ng mga espesyal na bond, at nagpatupad ng iba't ibang hakbang para buhayin ang confidence at pasiglahin ang aktibidad. Ngunit ibang-iba na ang sitwasyon kumpara sa 2008. Noon, sapat pa ang malaking stimulus para muling paandarin ang makina dahil hindi pa ganoon kabigat ang utang, mas bata pa ang populasyon, mas mataas pa ang optimism ng mga consumer at mas malakas pa ang global tailwind. Ngayon, ang ekonomiya ay tila nasa liquidity trap. Kahit maraming perang umiikot sa sistemang pinansyal, ayaw naman umutang ng mga negosyong hindi sigurado sa demand. Ayaw gumastos ng mga pamilyang takot sa kinabukasan. At ang Estado mismo ay may limitasyon na sa bisa ng lumang recipe na sobra-sobrang infrastruktura at kredito. Ito ang dahilan kung bakit maraming analyst ang nagsasabing ang tunay na kailangan ng China ay hindi lamang mas murang pera, kundi mas masakit at mas malalim na reforma. Kailangan itong palakasin ng household income share, pagandahin ang social safety net para hindi mapilitan ang mga tao na sobrang mag-ipon para sa emerhensiya, lumikha ng mas malinaw at mas predictable na legal at regulatory environment, at magbigay ng mas malaking espasyo sa pribadong sektor para muling huminga. Ngunit ang ganitong mga reforma ay hindi simpleng teknokratikong desisyon. Politikal ang mga ito. Nangangailangan ng mga ito ng pagbabawas ng kapangyarihan at pribilehiyo ng ilang bahagi ng state-led system. At dito lalong nagiging mahirap ang paglipat. Madaling sabihin na kailangang lumipat mula investment-heavy growth patungo sa consumption-driven model. Mas mahirap isagawa ito kung ang mismong mga institusyong nakinabang sa lumang modelo ay may malaking impluwensiya sa sistema. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa mundo? Una, tila tapos na ang panahon kung kailan maaasahan ng pandaigdigang ekonomiya na ang China lamang ang huhugot sa lahat mula sa paghina. Hindi na natin basta makikita ang iisang higanteng magpapagalaw sa pandaigdigang demand gaya ng dati. Ang mas bagong kaayusan ay malamang na maging mas hati-hati, mas multipolar, mas magulo, ngunit marahil ay mas balanse rin. Ang India, Timog Silangang Asya at ilang bahagi ng Latin America ay maaaring tumanggap ng mas malaking papel sa susunod na kabanata ng pandaigdigang paglago. Ikalawa, kailangang tanggapin ng mga bansa na ang pakikipag-ugnayan sa China ay hindi mawawala, ngunit magbabago ang anyo nito. Mananatiling napakalaki at mahalaga ang China. Hindi ito basta mawawala sa mapa ng kapangyarihan.
Ngunit ang dating imahe ng isang hindi mapipigilang growth engine ay hindi na ganoon katibay. At para sa mismong China, marahil ang pinakamahalagang katotohanan ay ito. Hindi pa ito tapos, ngunit hindi na rin ito katulad ng dati. Napakalaki pa rin ang industrial base nito. Malalim pa rin ang kapasidad nitong magmobilisa ng resources. Malaki pa rin ang ambisyon nitong umangat sa larangan ng teknolohiya. Ngunit ang yugto ng mabilis, halos automatikong pag-akyat ay tila nakasara na. Ang susunod na yugto ay mas mabagal, mas komplikado, at mas puno ng internal contradiction. Kailangan itong hanapin ang landas tungo sa mas mataas na kalidad ng pag-unlad nang hindi umaasa sa lumang kombinasyon ng murang paggawa, walang katapusang utang at real estate speculation. Kailangan itong buhayin muli ang tiwala ng mga kabataan, ng pribadong sektor, at ng internasyonal na kapital. Kailangan itong pag-isipan kung paano mananatiling makapangyarihan sa isang daigdig na mas maingat, mas mapaghinala at mas politisado ang ekonomiya. Sa huli, ang kwento ng pagbagal ng China ay hindi simpleng kwento ng pagbagsak. Isa itong kwento ng pagharap ng isang napakalaking sibilisasyong estado sa limitasyon ng sarili nitong modelo. Isa itong paalala na kahit ang pinakamalalaking himalang pang-ekonomiya ay may presyo, may hangganan at may sandaling kailangang harapin ang mga hindi na kayang itago ng magagandang numero. Ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi kung tuluyan bang guguho ang China bukas, kundi kung anong klaseng China ang lilitaw matapos ang panahong ito ng matinding pagsubok. Isang China bang magagawang mag-reinvent ng sarili at lumikha ng bagong balanse sa pagitan ng Estado, merkado at lipunan? O isang China bang mananatiling nakakulong sa bigat ng utang, takot at lumang estruktura? Ano man ang sagot, malinaw na nagbubukas na ang bagong kabanata ng kasaysayang pang-ekonomiya ng mundo. At sa kabanatang ito, walang bansang may luksong manood lamang mula sa gilid. Lahat ay maaapektuhan. Lahat ay kailangang umangkop. At lahat ay dapat matutong basahin ang bagong galaw ng kapangyarihan sa isang mundo kung saan ang dating sentro ng paglago ay hindi na kasing tibay ng dati.